Sa mga may gusto lang ng menudo guys, tara magluto tayo. Hiwain ng maninipis at maliliit yung baboy, lagyan ng laurel, tinadtad na bawang, lemon juice, toyo, saka ng cooking wine. Halu-haluin lamang natin itong mabuti at pagkatapos ay tatakpan at atin itong imamarinate at i-refrigerate overnight. Ito na yung minarinate nating baboy kahapon. Inilabas ko na lang muna para mawala yung lamig niya. Isiset it aside ko na lang muna ito para makapaghanda ako at makapaggayat ng mga ricados. After ko maihanda yung mga ricados ay tara na, simulan na natin magluto. Maglagay muna tayo ng mantika sa kawali at igisa natin itong mga hiniwa kong sibuyas. Igisa lang natin ito at halu-haluin hanggang sa bumango or mag-translucent yung mga sibuyas. Sabay na din nating igisa itong marinated na baboy. Iginigisa ko lang ito sa sibuyas dahil nga yung marinated na baboy ay marami ng bawang ang nailagay ko dito kahapon. Igisa ko lang ito ng mga 10 minutes. Igigisa ko lang hanggang sa yung kulay pink ng karne ay maging kulay brown, yung kanyang katas ng tubig ay lumabas at muli itong mag-evaporate. Hahalu-haluin ko lang at pagkatapos ay tatakpan para mas mapabilis ang proseso. After 5 minutes ay i-check ko lang. Ayan, nagtubig yung ating ginigisa. Hahalu-haluin ko lang kasi baka masunog yung sa ibaba. Tatakpan ko lang ulit at hahayaan ko pa siyang maluto na mga 5 minutes hanggang sa medyo matuyo yung sabaw. Check ko lang ulit kung medyo nabawasan na ba yung sabaw. Medyo nangalahati na yung sabaw kaya pwede ko nang ilagay itong tomato paste. Halu-haluin lang ulit. Hinahalo ko lang itong mabuti para maigisa ng maayos at nang hindi umasim ang tomato paste. At saka lagyan ng tubig. Kailangan lubog lang yung mga baboy sa tubig. At saka tatakpan at hihinaan ng apoy at ito ay ating lulutuin or isisimmer natin ito sa loob ng 30 minutes. Maglalagay ako ng timer kasi malilimutin ako. Kaya chill muna, balikan ko na lang ito after 30 minutes. Makaraan ng 30 minutos ay eto na, malambot na. Ilalagay ko na yung ibang mga sangkap at pampalasa gaya nitong liver spread. Itong liver spread ay sarili kong gawa. Lalagyan ko din ng medyo morenang asukal. Kung gusto nyo maglagay ng vetchin ay okay lang. Ako naman ay hindi na nasanay maglagay ng vetchin. Parang vetchin nga lang yata ang wala ako dito sa kusina. Lagyan din natin ng paminta, oyster sauce, kasing dami ng toyo ko. At syempre halu-haluin. At muli natin itong tatakpan at isisimmer uli natin ito sa loob ng mga 10 minutes or hanggang sa kumapit lang yung mga pampalasa sa karne ng baboy. Sa kabila naman ay nagpakulo ako ng tubig para ma-blanch ko itong mga atay ng baboy. Pakukuluan ko lang ito ng 1 minuto and hahanguin na. Hahalu-haluin ko lang sa loob ng 1 minuto hanggang sa lumabas yung mga libag ng atay ng baboy. At ito na yung atay ng baboy after pakuluan. Ang daming libag, diba? Siyempre ayoko nang ihalo yan sa menudo dahil madumi. So itatapon ko na yung sabaw at pagkatapos ay huhugasan sa malamig na tubig yung atay. Makaraan ng 10 minuto ay i-check ulit natin ito, titikman at i-adjust natin ang lasa. Masarap pero sobrang matabang. Kaya magdadagdag ako nitong mamasita, menudo mix. Halu-haluin lang hanggang sa matunaw ito. Tanggalin ko na din itong mga dahon ng laurel, total ay kumapit naman na yung aroma niya. At ihalo ko ng iba pang sangkap gaya ng pineapple chunk, yung pinakuluan kong atay ng baboy. At ihalo ko din itong mga patatas at na-realize ko na hindi siya kasya sa kawali. Kaya ililipat ko na lang itong niluluto ko sa medyo malaking kaldero. Ihalo ko na din itong mga carrots. Magdadagdag lang ako ng tubig. At halu-haluin ko lang para maiwasang masunog yung sa ibaba. At dahil dumami ang aking niluluto dahil sa mga gulay, kailangan ko uling i-adjust ang lasa. Kaya nagdagdag ako ng oyster sauce at ng toyo at ng paminta. Dagdag ko na rin itong mga hotdogs or sausage. At lulutuin ko lang ito sa mahinang apoy sa loob ng mga 1 or 2 minuto. Ayoko kasi madurog yung mga patatas at saka carrots. And lastly, itong bell pepper and cheese. Pagkalagay ko ng cheese ay pinatay ko na yung apoy. Hahalu-haluin ko lang para hindi masunog yung ibaba. At hahayaan ko lang yung natitira pa niyang init ang kusang magluluto sa mga gulay. And there you have it guys. Tara, let's eat. Unang subo for you. And thanks for watching. After ma-cool down ay iniripak ko lang ito sa aking mga microwavable na llanera. At ito ay paninda ko para bukas.